Hello guys, meron lang akong gustong i-share sa inyo pero bagong lahat pag-usapan natin yung tungkol sa graduation. Ang graduation kasi ito yung pinaka-importante o pinakamahalagang experience ng isang estudyante. Syempre, kapag graduate sila, talaga nandun yung saya, yung moment, yung hindi mo alam kung anong kasiyahan yung nararamdaman mo. Pero alam nyo ba guys, nito lang April 15, merong isang teacher o principal na nag-viral dahil sa pagpapahubad ng toga. Okay, so sinabi naman ng DepEd na hindi kailangan nakatoga yung estudyante pero hindi naman bawal na nakatoga yung mga estudyante. Pwede rin naman silang nakatoga. Yun lang para mas simple. Pero syempre, tulad nga na sinabi is pwede. So ang nangyari ngayon, itong principal ay pinahubad yung toga habang ginagawa o habang nasa graduation rites. Kitang-kita natin guys yung lungkot sa mga mukha ng mga estudyante dahil nga pinagubad sila ng toga. Syempre nadismaya sila dahil sabi ko nga kanina, ito na sana yung pinakamasayang experience o moment ng buhay nila nung graduation nila. Sila ay mga senior high school pa lang guys, pero ayan, ang sad. Tapos isa pa, di ba, usually kapag graduation, inaabot yung diploma. Pero ang ginawa niya, sinabi niya na ibigay sa kanya uli yung mga diploma at ibalik sa office niya dahil gusto niya kunin ito ng isa-isa o ng bawat isa. Diba? So, medyo mahirap, parang kakaiba. The diploma that I signed in the diploma jacket because they will be getting that in the office. One by one. Tapos, meron namang isang estudyante na hindi napigilan yung damdamin at nakapagmura. Oh, ayan! What's the name? Ganun mo, patawi! Ikaw agad! Sino siya? Hindi ka ba? Wag ka nakasagat ko! Relax! Yung mga kapwa niya estudyante nag-cheer sa kanya kasi naman talagang gusto nila nakatoga dahil talaga namang syempre iba talaga yung graduation kung nakatoga ka. So meron isang teacher na tumayo o advisor siguro ito na tumayo para sa karapatan ng mga estudyante dahil bago naman yung graduation nag-meeting na pala ang PTA at napagkaisahan ng susuot ng mga estudyante ay toga. Nakikita natin na yung isang advisor ay nakipag-diskusyon dun sa principal para ipaglaban yung karapatan ng mga estudyante. Kaya naman chini-cheer nila yung advisor nila, go sir, sabi nila. Okay, so yun lang, yung principal medyo parang mahigpit. Kaya ang nangyari pinahubad niya yung toga. Flashback. Balik tanawin naman natin itong sa isang teacher naman na gumastos ng sarili niyang pera para yung mga estudyante niya makagraduate ng nakatoga. 6 na taon na nakalipas, nabalita ito sa 24 oras. Na makapagtapos ng nakatoga. Aba, ang naging fairy godmother nila na tumupad sa kanilang hiling, walang iba, kundi ang kanilang guro. Kaya naman si teacher, patok of the town na, hinangaan pa ng libo-libong netizens. Di alintana ang pagod. Inikot ng gurong ito ang isang mall sa General Santos City para hanapan ng maisusuot na toga ang kanyang mga estudyante sa kanilang graduation. Umani ng paghanga at mabilis nag-viral online ang mga larawan ng guro. Kasi marami akong bata na walang parent talaga. Walang mama, walang papa, ganon. So parang naramdaman ko ba na baka darating na ang araw na graduation at wala silang maisuot. Kahit maliit lang ang sahod ni Teacher Virgita, di naman daw mapapantayan ang saya na naramdaman niya para sa mga bata. Sariling bulsa ko po, masaya naman ako. Basta naibigay ko lang, yung nakita ko lang na masaya ang mga bata ko. Kaya nang dumating na ang graduation day, ang mga bata di napigilan ang excitement habang suot-suot ang kanilang mga toga. Di napigilang maiyak ang isa sa mga estudyante.
Si Teacher Virgita raw kasi, nagsilbi na ring ikalawang magulang. Masayang-masaya po ako kasi kahit na wala akong nanay at tatay, tinutulungan pa rin kami ni Teacher. Salamat po, Teacher. Mensahe ni Teacher Virgita sa kanyang mga kapwa guro, Bilang pangalawang magulang, so hindi lamang sa pagtuturo dapat natin tangkilikin ang mga bata, kundi pati na rin sa mga personal, physical na pangangailangan ng mga bata. Ipadama natin ang ating pagmamahal. So nakita natin yung kaibahan dito sa dalawa, sa principal na nagpahubad ng toga at sa teacher na bumili ng toga para sa mga estudyante niya. Ito namang isang teacher na to, nag-ani naman ng paghanga sa mga magulang estudyante. So, medyo touching, nakakaiyak, pero talagang, siyempre bilang mga guro, kayo yung tumatay yung pangalawang mga magulang na mga estudyante ninyo. Ang DepEd at Malacanang ay nag-decide na tanggalin sa pagiging principal yung teacher na nag-viral na yon. Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng DepEd Secretary. So does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, ang kanyang behavior. Kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at siya ay isang guro. Pero for the meantime, ito po yung mabilisan na action na ginawa po ni Secretary Angara. Napansin natin na yung principal ay ginamit yung kanyang authority o yung kanyang kapangyarihan para maisakatuparan yung kanyang hangarin, no? Bagamat sumunod siya dun sa batas o dun sa sinabi ng DepEd, pero sinabi naman ng DepEd na hindi naman bawal, pwede naman, kaya lang masyado lang siya naging mahigpit. Ginamit niya yung kapangyarihan niya o yung authority niya, hindi siya naging makatao sa punto na yon. So, alalahanin natin na ang batas ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Kayo po, ano sa palagay niyo?